Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! Lalo na po sa mga kababayan nating Novo Encijanos na nanonood po sa atin dito sa lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po, ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, nangalan pa rin po ni Sir Philip Novo P. Show. At syempre, kasama rin po natin ngayong araw ang aking partner, Teresa de Guzman. Magandang tanghali sa iyo, Teresa. Magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Clarissa de Guzman at welcome po sa ating programa kung saan mas lalo po natin pinasaya at ginagawang interesante po ang mga inihahatid nating impormasyon at mga balita. Kasama syempre ang buong persa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes, alas 2 po ng hapon. Yes, at bago nga po tayo magpatuloy po sa ating balitang unang sigaw, makakasama po muna natin si Ma'am Star Show. Siyempre, at ibabahagi sa atin ni Ma'am Star kung ano ang kanyang mga tips para maging smooth ang ating mga mukha. Lalo na sa mga wala pong oras na kukonsulta sa mga dermatologist. Kaya wag na po nating patagalin pa. Atin na pong panoorin ng beauty health at iba pang tips na hatid po sa atin ni Ma'am Star. Hi mga Mars! I'm Star Rodriguez Piccho para sa ating beauty, health at iba pang tips. Gusto nyo bang maging smooth ang iyong muka pero walang time para magpunta sa mga derma o clinic? Well, may tips ang Vogue na isang American monthly fashion and lifestyle magazine. Natural na pampaganda na pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang at hindi ka nagagastos ng mahal. Mas pagandahin ang iyong muka gamit ang oatmeal honey face mask katulad ni Katrina Kaif na isang beauty entrepreneur. Ayon sa Vogue, ang oatmeal ay maganda para sa acne-prone skin dahil inaabsorb nito ang excess oil sa muka. May tatlong paraan para gamitin ang oatmeal para kuminis ang ating muka. Una, para sa dry skin, paghaluin ang 1 tablespoon ng oats flour at 1 tablespoon ng honey, half tablespoon ng apple cider vinegar at half tablespoon ng rose water para makagawa ng paste. Ipahid ito sa iyong muka, patagalin ng 10 minuto at hayaang matuyo at pagkatapos ay banlawan ng warm water. Pangalawa, para sa acne-prone skin, paghaluin ang 2 kutsara ng oatmeal, 1 kutsara ng baking soda at tubig para makagawa ng paste. Ipahid ito sa muka at patagalin ng 10 minuto at banlawan ng malamig na tubig. Makakatulong ang baking soda para tanggalin ang dead skin cells at linisin ang mga pores. Pangatlo, para sa oily na muka, gamitin ang oatmeal at yogurt. Magluto ng 1 serving ng oatmeal at palamigin ito. Ihalo ang 1/4 cup ng oatmeal sa 2 tablespoon ng plain yogurt at 1 tablespoon ng honey para sa makapal na texture. Ipahid din ito sa balat at panatiliin ng 10 hanggang 15 minutes
saka hugasan ng cool water. Magpaganda sa mura at walang hassle na paraan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng himpilang TV48 at ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office. Lalo na ng mga nag-diet, kagaya ko, no? Pwede rin siya sa mukha, yung may mga acne o pimples o tigyawat. Alam mo, Miss Shane, Yes. nung tigyawat ako nung college, na allergy yung mukha ko, gumagamit ko niyang oil. Oo, kasi yan, nakikita ko kinakain ni Miss Clarissa yan every morning. Diba? And then, pwede rin pala siya sa mukha. At talaga nga namang makakatipid. At makakatipid dito, Miss Clarissa. Oo, siyempre, nandyan na mismo sa inyong kusina yung sagot sa pampakinis ng inyong kutis, lalo na ng ating mukha. Kaya sa mga gusto makatipid, lalo na sa mga may dry skin, ayan, subukan niyo po yan. At saka sabi ko nga, yung may mga tagyawat, subukan niyo po yan. Nandyan lang po yan sa kusina sa inyong mukha. At mabisa pa ito, Miss Clarissa, dahil may 3 sangkap na taglayang oatmeal. May polysaccharides para i-repair ang balat, may oat protein para mag-moisture ng kutis at may saponin din na nagtatanggal ng dumi at mga dead skin cells sa mukha. Kaya naman, so para naman Miss Clarissa, no, nakatipid na tayo ng almost 500. Ako, nagpapa-facial din ako dahil maraming dumi-dumi, no? Whiteheads, blackheads. So, sa pamamagitan na to, matatanggal din talaga yung mga dead skin natin, yung mga nakikita natin doon sa aking likuran. Ano pa yan? Makakatipid ka na. Ang pinakamababa na nga yata ngayon na facial, nasa 300 to 500. Lalo na tayo, busy tayo. Lalo ka na, mami ka na, nag-aalaga ng mga bata. Tapos nagtatrabaho pa. Walang time talaga na pumunta sa mga clinic at mga dermatologist. Kaya sa bahay lang, gawin nyo na po ang tips na ibinahagi po sa atin ni Ma'am Star Rodriguez Picho. At wag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, no return, no exchange, bawal sa batas. Karapatan ng mga mamimili, alamin. Sa ating bantay krimen, 3 kalalakihan nagnakaw umano sa SM Mega Center dito sa Cabanatuan City. Sa presyo ang palengke, presyo ng mga school supply ngayong pasukan, tumaas. Pangulong Bongbong Marcos target ang matatag na presyo ng bigas sa pagsisimula ng anihan. Inagadya sa picture, inedit na picture sa isang binyag, inaaliwan ng netizens. Sa ating showbiz roundup, Britney Spears at Sam Asghari hiwalay na.
Vina Morales pansamantalang hahalili kay Lea Salonga sa Broadway musical na Here Lies Love. At anak ni na Bossing Vic Soto at Pauline Luna, natupad ang wish. At narito na nga ang mga balita sa oras na ito. Maaaring hindi alam na lahat ng mga mamimili ang kanilang karapatan kapag may nabiling depektibong produkto. Kaya sa ilalim ng batas, may proteksyon na sila mula sa panloloko. No return, no exchange, bawal sa batas. Karapatan ng mga mamimili, alamin. Bawal sa batas ang magkaroon ng no return, no exchange policy. Ito ang paalala ng Department of Trade and Industry sa mga may-ari ng department stores, tiyangge at tindahan dahil itinuturi itong mapagdinlang na gawain. Sinabi ng DTI na hindi pwedeng ilagay ang mga katagang no return, no exchange sa anumang kontrata, resibo o dokumentong nagpapatunay na may bentahan. Ayon kay Romeo Eusebio Faronilo, Chief ng Consumer Protection Division ng DTI, maaaring palitan ng isang establishment ang isang produktong may depekto, ngunit hindi ito maaaring palitan o i-refund kung nagpalit lamang sila ng isip. Ang no return no exchange ay applicable lamang sa mga produktong binili natin na may hidden defect. Pag walang hidden defect po, wala yun. Nasa tindahan na kung gusto nilang palitan o hindi. Ibig sabihin, bumili ka, tapos nagbago lang ang isip mo, hindi po yun ang ibig sabihin na pinapahiwatig sa atin ng no return no exchange. Anya, sa ilalim ng Republic Act 7394, karapatan ng mga mamimili na ikumpuni, ibalik at i-refund ang mga produktong may sira na, lalo na sa mga electronic devices. Ngayon, pag po nasira yung inyong biniling appliance o kung ano mang produkto yan na electronic, something na electronic, ang una pong remedy dyan ng establishment at mga repair shop ay i-repair. If in case po na halimbawa mga recurring yung problema ng binili nyo, at least twice nang nasira, within the warranty period, so pwede namang mag-request ng replacement. Yung refund po ay nangyayari if in case na halimbawa during the time na nagkasundo na kayo na i-replace na yung product, wala na yung brand o model na gusto ninyo. That's the time na papasok yung refund. Kaya lang may mga issue minsan sa refund. Meron yung tinatawag silang mailless na dahil sa gamit mo na siya. Payo ng DTI sa mga consumers, kailangang may maipakita silang patunay na nagkaroon ng transaksyon tulad ng official receipt at ugaliin ang pag-iinspeksyon ng mga binibili at magtanong sa patakaran ng nagbebenta tungkol sa return at exchange. Kung sakaling hindi napalitan ng mga depektibong nabili, ay maaaring dumulog sa tanggapan ng DTI Nueva Ecija na matatagpuan sa 2nd floor, General Tino Street, Barangay Dimasalang, Cabanatuan City, o kaya naman ay maaaring magmensahe sa kanilang Facebook page, DTI Nueva Ecija. Ang Republic Act 7394 o mas kilala bilang price tag law ay nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga mamimili laban sa mga pananamantala, gaano man kaliit o kalaki ang mga tindahan. Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. 3 kalalakihan nagnakaw umano sa SM Mega Center. Dimas Rehas ang 3 suspect sa pagnanakaw umano sa Cabanatuan City noong August 20, 2023. Base sa report ng Nueva Ecija Police, huli sa aktong nagnanakaw ng 1,800 worth of items and 10 meters copper cable ang mga suspect sa SM Mega Center at sa Globe Telecom Incorporated. Dinakip at kinasuhan ang 3 sa tulong ng gwardiya at mga nagpapatrolyang pulis.
Sa August 29 na po ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Sa hirap po ng buhay, ang ilan sa mga mamimili ay ngayon pa lang bumibili ng mga school supply para sa kanilang mga anak. At dito po sa ating presyong palengke, ang presyo na po ng school supply sa darating na pasukan, tumaas na po. Isisigaw sa report ni Ismael Supetran. At para naman sa ating presyong palengke, eto, medyo bad news sa ating mga estudyante dahil simula sa Martes ay muling balik pasukan na ang mga estudyante sa eskwela. Kayong iba halos naghahabol na ng oras sa pamimili ng kanilang mga school supply dahil yung iba wala pang budget. Kaya mas pinipili ng mga mamimili na dito mamili dito sa Elegant kasi mas di hamak na mas mura ang presyo dito kumpara sa presyo sa mall. Simula sa Martes, balis eskwela na ang mga estudyante. Ilan sa mga mamimili ay naghahabol na ng oras sa pamimili ng gamit sa school ng kanilang mga anak. Ilan sa mga gamit gaya ng papel, notebook, ballpen at pangkulay ay nagtaas na rin ng halos 10%. Ito ay mga halagang nasa 3 piso hanggang 10 piso. Kumpara sa presyo sa mall, mas mula pa rin ang presyo dito sa bangketa dahil direct supplier sila mula sa Divisoria. Gaya na lamang ng notebook na dating 30 pesos, ngayon nasa 33 pesos bawat isa. Ang kanilang papel ay mula sa grade 4 ay dating 12 pesos, ngayon nasa 14 pesos na. Ang kanilang ballpen na dating pinakamurang dating 5 peso, ngayon nasa 6 pesos na bawat isa. Sa kanilang intermediate pad, ang kanilang presyo ay nasa 24 hanggang 35 pesos, depende sa klase. Ang kanilang yellow pad naman ay nasa 30 pesos hanggang sa 58 pesos bawat pad. Ayon ka sa owner ng Elegant na si Sir Oliver Chua, medyo nagtaas sila ng kakaunti dahil nga pahirapan ang supply ngayon na ibinibigay sa kanila ng mga supplier. Medyo tumaas ng konti, mga 2 to 3 pesos, yung ganyan. Kasi sa maraming out of stock ng supply. Ibig sabihin sir, sa notebook, halimbawa yung dating presyo ng notebook, tumaas na ng 3 to 5 pesos. Mga ganun tinaas. So sa supply sir, nahihirapan pa kayo kasi halos? Sa mga binondo mismo, sa out of stock na rin. Wala na kahit mag-purchase ka ng cash, wala din maibigay. Kaya lahat-lahat lang ng may stock mo, yun lang dinidispose lang talaga. So ibig sabihin, pero at least kayo maaga pa lang nakapag. Meron namang konti isa, tuloy pa naman ng merong mga isa, 2 item na naubusan na talaga ng stock. Pero the rest, okay pa naman, continuous pa naman ng sales. Sir, bakit itong Elegant mas dinarayo ng ating mga mamimili compare sa presyohan sa mall? Kasi nga, sa mall, siyempre, mas mataas ang markup nila dahil may aircon, dito wala namang aircon, kaya kailangan mas bumaba kami para puntahan kami kaysa sa mall. Ayon din kay Ma'am Charina Alas Domingo, mas gusto nilang mamimili dito sa Elegant kasi nga mas mura kaysa kumpara sa mall. Kagaya na lamang ng binili niyang bag na kung bibili niya sa mall ay nasa 4,000, dito almost nasa 1,000 plus lang ang bag ng kanyang anak. Dito po kasi mura, quality pa. Tapos pagka may damage, hindi nila binebenta sa amin, inaano na nila, talagang sure na sure. Tsaka suki na namin to, elementary pa lang ako, dito na ako bumibili. Pero ano ngayon yung nararamdaman, medyo tumas ng konti yung presyo ng mga school supply natin? Konti lang, pero kumpara sa iba, mura pa rin dito. Kaya mas gusto mo bumili dito kumpara sa mall? Kumpara sa mall. Tulad yon, magkano sa mall yon? 4,000, dito 1,200 lang. O di ba ang laki ng discount namin? At gaya na lamang ng mga school uniforms dito sa Edits Dry Goods, ang good news dito ay hindi sila nagtaas ng presyo sa kanilang mga uniforme sa eskwelahan. Gaya na lang ng kanilang uniform ng itong Camp Tino. Yan, dito yung one set ng Camp Tino ay nasa 750 pesos isang set. At sa kanila namang uniforme sa pambata, sa elementary, kagaya na lamang ng kanilang polo shirts. Ang polo shirts ay nasa 250 hanggang 320 depende sa size.
At ang kanila namang shorts ay nasa 180 hanggang 240 pesos. Depende pa rin sa klase. At para naman sa elementarya, ang kanilang blouse ay nasa 250 hanggang sa 290. At ang kanilang palda ay nasa 250 hanggang sa 320. Depende sa size. Dito naman sa kanilang medyas, ang medyas nila meron silang 3 piraso na worth 45 pesos ang 3 piraso. At sa t-shirt naman, depende sa size, mula size 6 hanggang size 22, mula 60 pesos hanggang 95 pesos bawat piraso. Mas makakamura ka kapag bumili ka ng wholesale dahil yung isang piraso ng size 6 ay nasa 60 pesos. Pagka bibili ka ng wholesale, nasa 330 pesos lang ang 6 na piraso. Halos less 5 peso bawat isa. At yan ang ating presyong palengke, update sa mga school supply sa ngayong pasukan. Kasama si Jeremy Ramos at Sergor Ponce, Smile Super 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw. At Pangulong Bongbong Marcos target ang matatag na presyo ng bigas sa pagsisimula ng anihan. Muli pong nagbabalik si Smile Super 23rd. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na ang dating 38 pesos ngayon ay sa 51 pesos na bawat kilo, inaasahan na bababa ito pagsapit ng anihan. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matatag na ang presyo at supply ng bigas sa bansa ngayong nag-uumpisa na ang pag-aani sa mga rehiyong kilalang nagpuproduce ng palay. Ayon sa Pangulo ay nagsisimula ng mag-ani sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Sinisiguro naman ng Chief Executive na kanilang babantayan hindi lamang ang magiging galawan sa presyo ng bigas, kundi pati na ang rice supply. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang nagsisimula ng anihan ay magdaragdag sa supply ng bigas sa bansa habang nakamonitor din anya sila sa farm gate price. Gayong ito raw kasi ang nagpapataas sa presyo ng bigas sa kasalukuyan. Batay sa ulat na isinumiti sa Chief Executive, maaaring makapag-produce ng 900,000 metric tons ang Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato na ngayon ay nag-aani na ng palay at tinatayang tatagal hanggang sa susunod na buwan ng Setyembre. Binabantayan ng Malacanang ang farm gate price ng palay, pati na rin ang presyo mismo ng bigas sa harap ng ulat na nagsisimula na ang anihan sa mga probinsya. Binanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang farm gate price at ang imported rice na siyang nagpapataas umano sa presyo ng bigas sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na magiging matatag ang presyo ng bigas sa sandaling dumami na ang supply at sapat na ang reserba ng gobyerno. Batay umano sa ulat na nakarating sa Pangulo, iba-iba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, depende sa klase nito. Hanggang sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture. Samantala, inihayag ni DEA Undersecretary Leo Sebastian na nagsimula na ang anihan ng palay sa Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato na tinatayang magbibigay ng 900,000 metriko toneladang bigas. Inisyal na pag-aani pa lamang anya ito dahil ang talagang panahon ng anihan ay sa Setyembre pa, kaya ang maagang ani ang magpupuno sa kanilang supply ng bigas upang tumatag ang presyo nito. Kapag wala anyang pumasok na bagyo sa bansa sa mga susunod na buwan, ay maaaring makakuha ang target na hanggang 11.5 metriko tonelada ng bigas. Kasama si Jeremy Ramos at Sergor Ponce, Smile Super 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw. Salamat Kuya Smile. Samantala, pinagkadya sa picture. Inedit na picture sa isang binyag, inaaliwan po ng netizens. Isisigaw sa report ni Jovelyn Astrero. Umani na ng mahigit 16,000 reactions at mahigit 9,000 shares ang post ng Nova Ecijanang si Jewel Alexis Abisamis na umattend at ninang sa isang binyag. Naaliw ang mga netizens sa picture at maging sa caption ni Jewel na kung hindi nyo ako kayang paputiin, kayo na mag-adjust na may laughing emoji sa huli.
Nakita daw kasi ni Jewel na siya lang ang maitim sa picture kaya pina-edit niya ito, ngunit tila wala naman daw naging pagbabago. Kaya naman para it's a tie, sabi ni Jewel, ay siya na ang nag-edit at pinaitim na lang lahat ng kanyang mga kasama sa picture. Samot-saring reaction din ng inani ng post na ito ni Jewel. Ilan sa mga ito ay nagkusa ng i-enhance ang picture at sinubukang paputiin si Jewel sa larawan. Mayroon ding pinaliwanag si Jewel at nag-comment na sila naman ngayon mag-adjust. Habang ang ilan naman sa mga komento ay pati yung bata na damay na may laughing emoji. Nagbago ng kulay pero magaganda pa rin kayo with smile at heart emoji. Dapat pala kulayan ko kayo ganito sa pics natin. Bakit naman pati yung bata dinamay na may laughing emoji? At ang nakakaaliw pang comment na sunburn kayo ngayon. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Showbiz Roundup. Anak ni na Bossing Vic Soto at Pauline Luna, natupad ang wish. Wish granted para sa panganay na anak ni na Vic Soto at Pauline Luna na si Tali ang pagkakaroon ng baby girl na kapatid. Pinakamasaya si Tali sa inihanda ni na Danica Pingris at Joy Soto na gender reveal party. Kumagat lang daw sila ng cake at doon na-reveal ang kulay pink na sumisimbolo sa kasarian ng babae. Unang beses na nagpa-gender reveal ni Pauline noong ipinagbubuntis niya si Tali, na ginawa lang nila sa Itbulaga kung saan mga dabarkads lamang ang nandoon. Masayang-masaya rin ang mag-asawang Vic at Pauline na naging emotional at hindi mapigilang maluha matapos makita ang excitement ng kanilang panganay. Vina Morales, hahalili kay Lea Salonga sa Broadway musical na Here Lies Love. Labis ang tuwa ni Vina Morales nang matupad ang pangarap niya na makapagtanghal sa Broadway. Dati na umanong nag-audition si Vina para sa Broadway musical na Here Lies Love. Simula sa September 22, 2023 hanggang October 22, 2023 ay si Vina Morales na ang papalit kay Lea Salonga sa karakter ni Aurora Aquino sa pinag-uusapan ngayon na hit musical. Ang nasabing Broadway musical na itinatanghal ng mga Filipino artists ay tungkol sa istorya ng pag-ibigan ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Proud si Lea na si Vina muna ang hahalili sa kanya bilang Aurora Aquino at ipinagpapasalamat naman ito ni Vina sa tinatawag niyang Coach Lea na gumabay sa kanya upang mapabilang sa cast ng nasabing Broadway musical. Britney Spears at Sam Asghari hiwalay na. Inanunsyo ni Sam Asghari sa kanyang Instagram story na hiwalay na sila ni Britney Spears matapos ang isang taong pagsasama bilang husband and wife. Unang nagkasama sina Sam at Britney noong 2016 nang mapabilang si Sam sa music video na Britney ng kantang Slumber Party sa album na Glory. Mahigit 6 na taong nagsama sina Sam at Britney at ikinasal noong Hunyo ng nakaraang taong 2022. Naging maingay ang balita na hiwalay na ang dalawa matapos ang espekulasyon tungkol sa rumored cheating ni Britney na naging viral kamakailan sa social media. Naghain si Sam ng divorce sa Los Angeles Superior Court at binanggit na irreconcilable differences ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Yes, at bago tayo magpatuloy sa ating mga mensahe na pinadala ng ating mga manonood, batiin lang natin Miss Clarissa si Josefina Carpio Sipit. Ayan. Ang labo ng mata no? Happy birthday po. Ay, ano na yung pangalan? Ayan, Josefina. Kay Ma'am Josefina Carpio. Wala po yan kay Double T at syempre sa TV48. Top fan po namin. Yes, sila po ay nakatira sa Barangay Kalipahan, Talavera. At palaging nakatutok sa atin. At madalas siguro nagko-comment si Ma'am. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa TV48. Oo, at tuloy-tuloy tayong babati dito sa programa natin, Miss Clarissa, no? Oo, yung ating mga top fans. Ayan. Kaya padala nyo na kailan ang inyong birthday para naman
mabati naman namin kayo at syempre, imbitahan nyo kami para makapag-Sharon Cuneta kami. O kaya naman, pwede namang ipadala rito pa burger. Mga ganun ba mga style. So, happy birthday po. At sa lahat po na nagdirimaw ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Agosto. At ngayon naman, ay magbabasa na tayo ng ating mga comments at mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. Pero hindi po lahat ng inyong mga mensahe ay amin pong mababasa. At ang una po natin mensahe galing po kay Lourdes Pablo. Thank you po, Gov Umali. God bless. Yes po. Yan. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas, dahil mag-aanihan pa lamang gawat ngayon dito sa Nueva Ecija kapag buwan ng Agosto, ito yung tinatawag na panahon ng gawat. At ngayong panahon ng gawat ay nagbibigay po ang ating pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Gov Oyi at syempre ni Vice Gov Doc Anthony Umali ng ayudang bigas. Yes, tuloy-tuloy yan mga kaibigan, ang pamamahagi ng bigas ng Kapitolyo. At next na mensahe natin ay galing naman, Ms. Clarissa, kay Kay Ma'am Josefina Castipit. Greetings to my daughter, Tintin, at sa kanyang husband na si Sir Manuel, at sa kanyang 3 grandchildren daw na sina KM, Kyra, at kay Carl. KKK yan, ha? Hello po sa inyo. At next message naman natin ay galing naman po kay Rodolfo Makadangdang. Ang taas ng presyo ng gasolina, gawin na lang nila 1,000 piso per liter para lumuwag ang trapiko tuloy. Itong sunod na kasi, Ms. Clarissa, na linggo na tumataas ang presyo ng gasolina, diesel, Kaya talagang umaaray na. Alam mo, kanina galing lang akong Pacific, magkano na ang pamasahe. So, talaga nga namang... Bakit? Nagtaas na ng pamasahe. Ngayon pa lang naghain, ang mga transport group. At sa pagkakaalam natin ay kasalukuyan pa lamang na dinidinig yan ng LTFRB at yan ang susunod na ibabalita na tinututukan ni Ismael Supetran III. Yan ang ating mensahe galing kay Rodolfo. At next na mensahe ay galing naman po kay Annabella Sugkang. Good job po. Salamat kay Governor Umali. Next po. Ayan, mula sa isang Facebook user. Hello po, mag-ask lang po sana kung need po ba talagang mag-down payment muna sa mga private hospital bago maoperahan ang pasyente. Okay, so meron tayong... Matas dyan. Meron tayong tinatawag na RA 10932 mas kilala siya sa Anti-Hospital Deposit Law. So sa panahon po ng mga emergencies at saka yung serious na mga cases ng mga pasyente ay ipinagbabawal po yan na hindi tanggapin o bigyan ng medical treatment kaagad ng paunang lunas yung pasyente. So meron pong tinatawag na Health Facilities Oversight Board. So ito yung nagpapatupad na hindi dapat na nagkakaroon ng deposito sa panahon ng may mga emergency cases at saka serious cases ang pasyente. At meron silang website kung saan po pwedeng magsumbong. Tinatawag itong sumbungan board, So, ang kanilang website ay https tapos fob.qoh.gov.ph/. So, mas maganda na ipapa-flash na lang natin yan. At maganda rin na magawa ng mas malalim na balita. Yes, yan ang tututukan din natin, para po sa kapakanan, yung mga karapatan din naman ng mga pasyente. Di ba, Ms. Clarissa? At yan lamang po ang ating mga mensahe. Siyempre. At yan ang mga balitang umalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Akong muli, at ito pong ating programa at ang ating PEP ay hatid po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Talentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Piccio. At syempre, nakasama rin po natin sina Jovelyn Estrero,
Amber Salazar, Smaso Patran III, Ma'am Milena Picard, Ma'am Star Rodriguez Piccio, at ang ating tech team, editors, cameraman, and driver. At sa ating pong taga-subaybay, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po na Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami, ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa programang Double P. Love you!